Kung sino man ang papalit kay Prime Minister Justin Trudeau mula sa kanyang Partido Liberal ay magiging maiksi lang ang kanyang panunungkulan kasi naka-schedule na po ang federal election this coming October 2025 at posibleng mapaaga pa ito. Lutang na lutang ang pangalan ni Conservative leader Pierre Poilievre na posibleng maupo as Prime Minister after the election. Okay kaya siya? Ano kaya ang kanyang mga gagawin? Ano ba yung background ng Conservative Party? Hindi ba lalong maging problematic ang immigration? Kaya niyang iahon ang Canada mula sa napakaraming problema? Yan ang ating pag-uusapan. Sulyapan po natin ang posibleng maging kaganapan sa hinaharap. So stay tuned guys and thank you for watching Menchie's Philcan Live. Hello and welcome back. Si Ate Menchie po muli ito and today another topic about Canada. Kung gusto niyo po ang gantong mga paksa, please consider subscribing sa ating channel, Menchie's Philcan Life. At salamat po sa mga dati na nating subscribers. Maraming salamat sa inyo. Pwede rin kayong mag-follow sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life and you can join and be a member of this channel. Gusto ko rin pong pasalamatan syempre ang ating mga channel members. Jennifer Palanas, Striving Mom Advisor, Neri Castro, kay Nanette Lapira, Jesseline Ochoa, Erwan Villanueva, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, G-View, Joy Gabriel, Channel X, Marjorie Ramos, Marjo Jumento, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong palaging support sa aking channel. And now, let's go to our topic. Kaunting sulyap lang po sa takbo ng politika ngayon sa Canada kasi ang atin laging tinitingnan ay ano ang magiging epekto nito sa immigration kasi doon tayo concerned sa immigration. Okay, March 9, ang sabi po ng Liberal Party ay posibleng makapili na sila ng kapalit ni Prime Minister Justin Trudeau kasi magkakaroon ng eleksyon ng Liberal para sa pagpili ng kanilang bagong party leader nationwide, no? So, okay, March 9, we'll see. At ang ilan sa mga pangalan na lumilitaw na posibleng contender for the election ng Liberal Party ay ang mga sumusunod. Number 1 si Chrystia Freeland, si Frank Baylis, Chandra Arya, Christy Clark, Mark Carney, Francois Philippe Champagne, Melanie Joly, si Karina Gould, Stephen McKinnon, saka si Jonathan Wilkinson at iba pa. Pero later on, posible raw po na umunti ito at baka ang matira na lang ay dalawa. Si Chrystia Freeland, dating Deputy Prime Minister, at si Mark Carney na dating central banker ng Canada. So baka yung iba ay magbibigay na lang ng suporta sa dalawang yon at posibleng sila ang maglalaban for the leadership. So isa sa kanila ay posibleng maging Prime Minister kapalit ni Justin Trudeau. Ayan. So kung sino man sa kanila, on March 24, magko-convene na ang parlamento, ang House of Commons. And with that, sa pag-upo na yan ng bagong Prime Minister, sabi nga posibleng short-lived lang yon dahil the opposition Conservative Party might might file a motion for a no confidence vote. At pag nanalo yung no confidence, mabubuwag na ang Liberal Party government, magre-resign ang Prime Minister, and then the Governor General will call for an election. Yun po ang posibleng mangyari. At maaari ngang mangyari ito. Yun ko. Nag-iisip lang tayo kung ano ang mga posibilidad at ano ang maaaring epekto nito sa immigration. Yan ang palagi nating tinitingnan. Ang uupong leader, ang uupong mga opisyal, ano ang gagawin nila sa mga programa ng immigration sapagkat ang ating videos, ang ating laman ng mga videos is more on immigration. Ayon po sa survey, kung gaganapin ang election anytime now, ay 42% ang pumapabor sa Conservative Party dahil sa pagbaba ng popularity ng ruling na Liberal Party. So with that, nakikita natin na baka maging ruling party ang Conservative. Ang sistema ho kasi dito sa House of Commons, yung 338 na seats ng Member of Parliament, ang may maraming bilang doon na partido ay siyang uupo
ang kanilang leader bilang Prime Minister. Diba? So kung maraming MP ng Conservative ang mananalo, that means uupo ang kanilang leader na walang iba kundi si Pierre Poilievre. Ayun. Yun ang ating nakikinita. He is all over the media. Siya ang nagsasalita. Siya ang may boses. Siya ang nagbibigay ng direction sa kung ano ang gagawin ng kanilang partido, of course, because he is the leader. Pero alam nyo ba na mahirap din ang tatrabahuhin ng sino man na uupong Prime Minister kapalit ni Justin Trudeau at kapalit pa kung after the election, ano? Sapagkat marami pong problema ang Canada. Andyan yung inflation rate, andyan yung high cost of living, andyan yung mataas na cost ng housing, too much tax, kasama na yung carbon tax, na yan yung pinag-iingay ni Pierre Poilievre, ang carbon tax. Ang chaotic na immigration system sa Canada, ang deficit ng ating gobyerno, ng ating bansa, ng mataas na crime rate ngayon. Naku, ang dami pong crimes ngayon sa Canada, ang daming nakawan. Isa pa yon yung pagtaas po ng car theft. Yan ang isa rin sa nagiging problema na kahit ako. Dahil po sa maraming car theft sa Canada, ay pati mga car insurance natin ay tumaas last year at ngayong taon tataas pa rin, ano? At kailangan din natin ng matibay na tao na haharap sa mga threat ng ating kapitbahay na si Donald Trump. Yung mga tariff, yung mga tax na ipapataw sa Canada, yan po. Kailangan merong matibay na haharap dyan. Will it be Pierre Poilievre? Yun ang tanong. O tayo naman ay nag-advance thinking lang na kung sakaling siya ay uupo as Prime Minister, kaya niya ang mga ito, no? Marami siyang mga sinasabi sa media, meron pang mga speeches siya. So pakinggan po natin ang isang parte ng kanyang mga speeches recently at tingnan natin kung ano yung nasa sa loob at pinabalak na gawin ni Pierre Poilievre kung siya magiging Prime Minister ng Canada. Everything's completely out of control. The threats that weakness has invited from incoming President Trump. Let's just talk about everything that was out of control before that. Housing costs, out of control, doubled after 9 years of NDP Liberals, rising faster than in any other country in the G7. Food costs, out of control after the NDP Liberal carbon tax caused grocery prices to rise 37% faster in Canada than in the United States, driving 2 million people to food banks. A quarter of our kids, according to federal data, are going to school hungry. And a quarter of our families are living in poverty. The worst inflation in 40 years. After out-of-control liberal deficits and money printing increased our money supply by $700 billion, or 40%, that is to say 10 times faster than the growth in the output of our economy. Spending out of control. The deficit hit $62 billion. Immigration is out of control, with a 200% increase in year-over-year population growth, causing a massive housing, social service, and job crisis. Our borders out of control, with dangerous poisons pouring in from China and Mexico, and then manufactured into deadly fentanyl that has killed 47,000 of our people. Crime, completely out of control. Violent crime up 50%. Gun crime up 116%. And hate crime up 251% after 9 years of NDP Liberal, radical, woke, catch and release criminal justice policies. Everything is out of control in our government. Take back control of immigration. Yun yung sinabi niya. Diyan tayo interesado. Ibig sabihin ay nawalan na ng control ang kasalukuyang gobyerno sa immigration. Agree po ba kayo? Somehow, gano'n na nga. Kaya ang nangyayari po ngayon ay mga remedyo, mga policies para remedyohan ang mga mali at mga problema sa immigration. So, ang plano niya is to take back the control on immigration. Sana magawa niya ito. Paano niya ito gagawin?
Ayan. Merong ilan sa inyo na nagsasabing, ay, mawawala na ang immigration pag umupo na si Pierre Poilievre. Ayan. So, meron pong ilan din na negative ang impression kay Pierre Poilievre. Ano po ba yung conservative? Ano ba yung kanilang simulat sa pool na sistema? Ang conservative po ay traditional. Ang kanilang mga sistema ng pag-govern, mga programa is mas moderate and traditional. Ayaw nila ng mga drastic change. Yun, sang-ayon po mula pa nung panahon po ni John Macdonald noong 1800s na mga sinaunang conservative nung unang panahon. Ano po? So, mas sabihin nating hindi mabilisan, hindi katulad ng mga liberals na they splurge on things at mabilis nilang binabago ang mga polisiya, mga bagay-bagay. So, sangayon sa nabasa natin, hindi naman natin masyadong alam din ang historya ng politika sa Canada, pero nagbasa-basa rin tayo at sinasabi doon na moderate sila, no? Yung nagsisiguro muna sila bago nila bitawan ng isang bagay, ang isang programa at iba pa. Although nagkaroon din po ng ilang mga iskandalo ang conservative noong nakalipas na mga panahon, ay hindi na natin isa-isahin. Let's just talk of the current. Sa mga pagsasalita niya, di ba? Sumagot na nga siya kay Donald Trump. Ngayon, ang gusto natin na gawin niya kung siya nga po ang kasunod na magtatagal na Prime Minister for the regular term, ay ayusin niya ang immigration. Pero, wag naman niyang masyadong sakalin ang immigration system. One time, personal kong nakita si Pierre Poilievre sapagkat dito po sa Toronto ay meron kami ritong tinatawag na Taste of Manila at siya ay umakyat sa entablado. I was there, nanonood ako. Sayang at nawala na yung ating mga recordings niya noon. Nagsalita siya doon at sinasabi niya na may mga programa siyang papabor sa mga Pilipino. Katulad ng mga nurses, mga nasa medical field, sinabi niya yon para sa mga elderly at mga ganyan, no? At sinasabi niya na may pakikinabangin ang mga Filipino immigrants mula sa kanya. Parang yun po ang kanyang pinapahayag, no? So, yun ang gusto nating makita kung sakaling siya ay magiging Prime Minister. So, anong say ninyo? Impression din lang yan, ano ho? Kung nai-impress kayo sa kanyang mga sinasabi sa ngayon, you can comment down below. Kung hindi naman, you can also share your thoughts. No political bias. Ang atin lang po ditong number 1 na sinasabi, sana ay maging paborable ang kasunod na upong Prime Minister for the long term, for the regular term, at sana ay maging paborable ito sa immigration. Mga trabaho para sa mga Pilipino, mga tsansa na makapunta rito ang ating mga kababayang Pilipino, ang fair na exposure ng mga Filipino skilled workers at iba pa dito sa labor market ng Canada. Yun ang gusto natin. Thank you very much for watching, guys. At kung nagustuhan niyo ang ating paksa, please subscribe to my channel. Salamat po sa ating mga datinang subscribers. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. At pwede rin kayong mag-join and be a member of this channel. Salamat po sa ating mga channel members. Jennifer Palanas, Striving Mom Advisor, Nery Castro, kay Nanette Lapira, Jesseline Ochoa, Erwan Villanueva, Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, G. View, Joy Gabriel, Channel X, Marjorie Ramos, Marjo Jumento, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong palaging support sa aking channel. Yan na muna, guys. Sa Ate Menchie po ito. And thank you very much. Hanggang sa susunod. Salamat sa inyong panonood.